nakuha ng Rockets si Kevin Durant sa isang trade package na nagpadala kina Jalen Green at Dillon Brooks sa Phoenix. Napanatili rin ng Houston ang mga pangunahing players sa pamamagitan ng mga muling paglagda ng kontrata, kabilang sina Steven Adams, Fred VanVleet at Jabari Smith Jr. Nadagdagan pa ang lalim ng kanilang roster sa pagkuha kay Dorian Finney-Smith mula sa Lakers at sa muling pagsasama nila kay Clint Capela. Kamakailan lang, lumagda rin ang Rockets kay guard Josh Okogie sa isang taon na kontrata na nagkakahalaga ng $3 milyong na lalo pang nagpapatibay sa kanilang depensa sa perimeter. Ang 26 na taon na guard ay nahati ang nakaraang season sa pagitan ng Phoenix at Charlotte, kung saan nagtala siya ng average na 7 puntos, 2 rebounds at 1 steal sa kabuang 40 laro. May average din siyang 2 steals kada laro at pumangatlo sa buong liga sa steals per 36 na minuto sa mga players na naglaro nang hindi bababa sa 40 laro noong nakaraang season. Ang kanyang kakayahang hadlangan ang opensa ng kalaban ay akma sa depensibong estilo ng Houston. Nakatapos ang Rockets bilang isa sa pinakamahuhusay na defensive teams noong nakaraang season, kung saan binuo nila ang kanilang pagkakakilanlan sa pamamagitan ng perimeter pressure at protection sa loob. Ang pagdagdag kay Okogie ay nagpapatibay sa prinsipyong ito at nagbibigay ng dagdag na lalim sa likod ng mga napatunayang rotation players. Ang kanyang defensive versatility ay nagbibigay daan para sa switching sa iba't ibang posisyon na nagbibigay ng flexibility sa lineup para kay Coach Ime Udoka. Iba-iba ang naging reaksyon ng mga taga-suporta ng Rockets sa panibagong depensa-focused na karagdagan. Pinakamagandang depensa sa NBA, ani ng isang fan na pumuri sa patuloy na pagtutok ng team sa depensang aspeto. Handang-handa silang manalo sa modernong NBA. Dagdag ng isa na binigyang diin ang kahalagahan ng defensive identity sa tagumpay sa kasalukuyang liga. Gayunman, may mga tanong tungkol sa balanse ng opensa at kakulangan ng scoring depth. Bakit hindi sila kumuha ng isa pang scorer? Tanong ng isang fan na nagsabing kulang ang roster sa mga scorer maliban kay Durant. Gaano karaming defensive wings ang kayang isama sa isang team? Ani pa ng isa na nagpahayag ng pag-aalala sa sobrang dami ng parehong posisyon sa halip na punan ang ibang pangangailangan ng team sa free agency. Ang sobrang pagtuon sa depensa ay naglalagay ng mabigat na responsibilidad sa scoring sa balikat ni Kevin Durant. May ilang tagahanga na nag-aalala sa bigat ng opensang pasanin ng future Hall of Famer, lalo na't limitado ang mga kasamang scorer. Gaano karaming tulong ang kailangan ni KD? Tanong ng isang post na sumasalamin sa karaniwang puna tungkol kay Durant na madalas ay napapaligiran ng mahusay na depensa. Kailangan na namang mag-average si KD ng 30 para buhatin ang opensa, sabi pa ng isa na nagpahiwatig ng pag-aalala sa pasaning scoring niya sa yugtong ito ng kanyang career. Tila ang estratehiya ng Rockets ay nakatuon sa pagbibigay ng proteksyon kay Durant sa pamamagitan ng elite na depensa, habang inaasahan siyang maging pangunahing pinanggagalingan ng opensa. Ang mga galaw ng Houston ngayong off-season ay nagpo-posisyon sa kanila bilang lehitimong contender sa susunod na season. Ang kombinasyon ng veteran leadership, defensive identity at scoring ni Durant ay bumubuo ng matibay na pundasyon para sa tagumpay sa playoffs. Ang patuloy na pag-unlad ni Amen Thompson ay maaari ring magbigay ng dagdag na lakas sa opensa kasabay ng nabuong veteran core. Ang kanyang growth trajectory ang magpapasya kung magagawang balansehin ng Rockets ang kanilang depensibong kahusayan sa sapat na scoring power para makarating sa malalim na playoff run. Sa sumunod na balita naman, pumasok ang Los Angeles Lakers sa off-season na may problema sa posisyon ng sentro. Naresolba nila ito sa malaking paraan sa pamamagitan ng paglagda kay DeAndre Ayton, at nitong Martes mas lalo pa nilang pinatatag ang loob ng kanilang lineup. Nilagdaan ng Lakers si Christian Coloco sa isang two-way contract ayon kay Shams Charania ng ESPN. Naglaro si Coloco para sa Lakers sa Summer League matapos siyang maglaro sa 37 regular season games para sa Los Angeles noong nakaraang season. Ang 7'1" na si Coloco ay isang second round pick ng Toronto Raptors. Naging standout siya sa Arizona sa kolehiyo at tubong Cameroon. Naglaro siya sa 58 laro para sa Raptors sa kanyang rookie season, kung saan nagsimula siya sa 19 na laro. Kinailangan niyang laktawan ang buong 2023-24 season dahil sa issue sa dugo o blood clot. Nakabalik si Coloco sa NBA court sa kanyang 37 laro para sa Lakers nitong CSPN. Nagtala siya ng average na 2 puntos at 2 rebounds kada laro.
Ang 25 taon ay malinaw na itinuturing na positibong bahagi ng team ng Los Angeles at makikinabang siya sa kontinuidad habang papasok sa panibagong NBA season. Sa huling balita, habang ang mga teams sa Western Conference ay naghahanda para sa playoff run upang mapatalsik ang kasalukuyang kampeyon na Oklahoma City Thunder, nabigo ang Golden State Warriors na makuha ang ilang mahahalagang free agents. Maraming napatunayang sentro ang hindi nakuha ng Warriors at para sa isang team na tulad nila na natalo lang kamakailan sa conference semifinals dahil sa kakulangan ng lalim, napakahalaga ng pagbubuo ng roster na kayang suportahan sina Steph Curry at Jimmy Butler. Totoo, gumawa ng malaking hakbang ang Warriors noong trade deadline nitong Pebrero sa pamamagitan ng pagkuha kay Butler at umabot sila sa ikalawang round ng playoffs, pero maraming team ang mas lalong tumibay ngayong off-season. Dinagdagan ng Denver Nuggets ang kanilang bench sa pagkuha ng backup center, solidong role players at pag-trade para kay Cam Johnson, isang sharpshooter na kayang dumepensa. Samantala, ang Houston Rockets ay nagdagdag kay Kevin Durant, Dorian Finney-Smith at Clint Capela at muling nilagdaan ng kanilang mga pangunahing player upang lalo pang patibayin ang isang team na nagtapos bilang second seed. Sa kabilang banda, pinalakas ng Clippers ang kanilang roster sa pagdagdag kina Brook Lopez, Bradley Beal, John Collins at Chris Paul habang nananatiling flexible sa pananalapi para sa susunod na dalawang off-season. Isang bagong ulat mula kay Brett Siegel ng Clutch Points ang nagsiwalat na may kasunduan na ang Warriors sa dalawang mahahalagang free agents at interesado rin sila sa isa pang guard. Ang pangunahing problema ng Dubs ay wala talagang market para kay Jonathan Kuminga ngayon. Maaaring umabot pa ito hanggang Agosto na siyang nagpapabagal sa iba pang free agency deals na inaayos ng team, ayon kay Siegel. Tulad ng naunang naiulat sa aming Siegel's Scoop column, inaasahang lalagda sina Al Horford at DeAnthony Melton sa Warriors. Ilang teams sa NBA Summer League ang nagsabing may verbal agreement na raw sina Horford at Melton sa Golden State. Dagdag pa niya. Binanggit din niya, isa pang pangalan na konektado sa Dubs sa Las Vegas ay si Malcolm Brogdon. Ang former 6th man of the year ay hindi pa rin pumipirma kahit maraming teams na interesado sa kanya nitong mga nakaraang linggo. Magiging mahalagang karagdagan si Melton sa minimum contract para sa isang team tulad ng Golden State na nangangailangan ng maaasahang lead guard sa kanilang second unit. Bagamat 6 na laro lang ang kanyang nalaro noong season, epektibo siya sa limitadong minuto. May average na 10 puntos at 37% shooting mula sa 3-point range. Samantala, si Al Horford kahit pa nasa twilight ng kanyang career ay patuloy na produktibo. Nag-average siya ng 9 na puntos at 6 na rebounds sa 36% shooting. Bukod sa kanyang veteran presence, nananatili siyang versatile defender na kayang makipagsabayan sa mas batang big men, mahalaga lalo na sa playoff basketball.